Yo yo yo, what is up mga lodi? So nagbabalik tayo. Ganda ng araw ngayon ah. Dahil ano tayo ngayon, magpapaservice tayo. So ayun, 956 kilometers na yung natakbo. So babiyahe pa tayo ng office. So madadagdagan pa yan ng 70 kilometers. Pagkatapos mamaya hapon doon tayo magpapaservice. So abot pa ng 1,000 plus yan. Dapat nung last Saturday pa tayo magpapaservice eh, kaso wala yung mekaniko daw, nag-travel. So kaya ngayon na lang, ngayong Tuesday na. So far magbibiyahe muna tayo, ride lang muna. Wala naman ako ibang content ngayon kundi yung papa-service lang tayo sa ano, Aprilia Bawang La Union lang. Hindi ko natanong kung magkano yung first PMS, pero may mga nakikita ako sa internet, dun sa Facebook, mga group chat or group sa mga GC ganun. Nasa 2.5. Nasa 2.5 yung first service. Grabe no, parang big bike din. Porket ba Italian brand, ganun na yung presyo rin no. Tutusin, madali lang naman mag-change oil eh. Pero dahil wala akong time, so punta tayo doon. Tsaka first time pa lang naman eh. Kaya tignan natin kung may pagbabago pa sa bike. Check natin mamaya. So far kung mapapansin nyo rin pala, yan, magwa 1,000 kilometers na wala namang ilaw sa check engine ko. Tsaka ano naman, ayun, naka-exhaust pa rin naman ako. So far ayos pa din. Mas na-enjoy ko nga siya eh. Ay, lamig ngayon, ginaw. Sana konti ang checkpoint ngayon. Kahapon kasi ang dami eh. Well, di naman tayo nakamotor kahapon, pero ang daming checkpoint kahapon. Papunta tapos pauwi. Umaga, hapon, tanghali, ganun. Lahat meron. Ayan po. Kailangan natin nilang mag-ipon ng mga ano, malapit na Christmas. Joke. So far, balikan ko na lang kayo mamaya pag pupunta na tayo dun sa Bawang. So far, pause muna natin dito, mag-rides muna tayo punta ng Bangar. So malay-lay pa yun, mga ano pa yun, 1 hour and 40 minutes gano'n. Kasama na traffic doon, kasi matraffic talaga dito eh. I mean doon sa mga city na San Fernando, San Juan. Basta napunta ka na doon sa Bawang, doon matik na yan. Pero dahil motor tayo, masisingit-singit naman natin. So let's go. A few moments later. Yo, what is up mga lodi? Alright. So pupunta na tayo ng Aprilia Bawang La Union.
Parang Aprilia La Union na yun, or Vespa. First service. Ay, papagastos na naman. Papagastos na naman tayo. Di bali, matagal-tagal naman ulit bago yung second PMS. So let's go, update ko kayo. Malayo-layo pa tayo eh. Siyempre, nandito tayo sa Bangar. Malayo-layo pa to. Tignan nyo yung odometer ko kumpara nung umaga. Kanina nasa 900 plus lang, di ba? Ngayon 1030 na. Mas makakarating tayo doon siguro nasa ano na yan, 1060 or 1070 or 1080. Yun, malayo-layo rin eh. Bale, sulit yung first PMS natin. Tingnan na lang natin kung paano yung gagawin. So let's go. So right muna, concentrate muna ulit. Let's go. 6.5 hours later. Yo, what is up? Nagbabalik na tayo dahil malapit na tayo. So kung titignan nyo, yung odometer, 1073 na. Muntik nang tama yung hula ko na 1080, di ba? So malapit na siya, ilang kilometro na lang. Maaga-aga pa naman. Parang isang oras din yung biyahe ko ah. Isang oras. Medyo hindi naman magkaanong traffic ngayon. So ayun na, malapit na tayo. Parang naantok ako. Nakakantok ka itong oras. Tayo sa may futon. Kinakabahan ako sa babayaran ko mamaya. Baka ginto yung ano dito, ginto yung service, hindi parang mga ADV Mio lang na ano eh, mura lang. Free ano pa, free labor. Dito ang labor 1,000. Base na nakita ko, pero wala tayong magagawa. Choice natin mag-Aprilia, so yun ang kapalit. Italian brand ba more? So ayun na tayo. Ayun, doon pa pala yun, yung futon doon. Ay, pagod ako ah. So ayan, balikan ko na naman kay mamaya kung paano yung ginawa tsaka yung resibo. So bye-bye muna. Yo, what is up mga lods? So ayan, tapos na ang unang change oil. Ano rin pala, kaya pala mahal. Marami rin palang chichibureche. At least sana gaganda yung performance. Matitesting natin ngayon. Testing natin kung may difference. I-explain ko ngayon yung mga ginawa, pero hindi ko kasi yung resibo pa-flash ko na lang sa screen kung magkano nagastos. Wow!
Naku. Hindi ko in-expect to Sulit din pala kahit papaano yung PMS natin. Dahil ganito, una kong napansin kasi nung nagpalit tayo ng exhaust, medyo medyo yung pag nag-throttle kang ganito, tapos pag minor mo, parang ang tagal bumalik nung normal na idle niya. Parang gusto niya umaandar pa rin siya. Gets nyo? Parang yung feeling parang naka-clutch, parang sa kumbaga sa declutch, kahit naka-minor ka na or naka-clutch ka pa, umaandar pa rin siya kahit nakapihit na yung clutch. Parang ganun yung pakiramdam. So nawala yun. Pero observe natin kung babalik o kaya tingnan natin. Pero so far mas gumanda rin yung hatak, yung response. Mas maganda yung takbo niya ngayon Pero sana hindi mag-check engine din. Kasi yun nga, kinabitan ng computer, in-update lahat. Ganun pala yun. Inaayos niya lahat, pati yung sa fuel pump niya, mga ganun. Kumbaga depende sa riding habits mo, inaano niya na nababasa ng computer, tapos parang i-correct niya lahat ulit, parang i-reset niya. So ganun pala yung diagnostic nila dun, kaya pala mahal ang labor. Kasi dami palang i-update yung mga computer. Hindi lang pala siya change oil na tulad ng mga Honda, Yamaha, mga ganun na scooter. Tapos yung langis, naku, hindi ko na nakuha yung langis. Yung langis na sobra hindi natin nakuha. So balikan ko na lang yung susunod. Sayang din yun mahal din yun. I-chat ko na lang mamaya yung partsman. Daanan ko. So far gumanda talaga yung takbo Another plus 4,000 ulit. 4,000 or 4 months daw yung next na PMS natin Pero tingnan natin, 5,000 na yung susunod, 5,000 odo. Tagal-tagal pa yun. Next year na. Baka maabot pa natin yun sana. Sana mag long rides. Ayos na. Parang mas smooth na naman yung takbo niya kumpara dati. Smooth na siya dati Pero mamaya check natin kung may tagas yung pagka-change oil. So ang overall na nagastos ko pala, aray, maabot ng 2,915. Tumataginting na 2,915. So yung oil ang isang nagpamahal. Siyempre 2 liters yung ginamit. Tapos yung oil filter, hindi ko kabisado, pero ilalagay ko na lang yung breakdown.
Ayan, makikita nyo rin sa screen. Kung nakita nyo na yun. Pero ang magandang ginawa talaga dito yung pag-update. Kasi ganun pala yun, yung settings pala dito dati nasa stock 5. Kaya pala ganun, hindi mo mararamdaman yung parang upgrade mo ng tambutso hanggang di mo pinapa-update doon. Parang remapping na rin baga. Pati yung throttle response niya na iba din. Kaya okay na din. Pero kumpara sa mga ibang brand, siyempre mahal talaga yun. Parang, kumbaga parang sasakyan na eh. Saka parang big bike na rin talaga eh. Yung labor kasi talagang nagpamahal na isa eh, 1,000 pesos. Pero kung yung labor naman eh kailangan ng update sa computer, siyempre kung magdi-DIY ka, oil lang yun. So yun lang maano mo. Pero yung ma-check sa computer na yung check niya lahat kung okay pa ba, ganun, makikita kasi doon eh. So yun siguro yung binabayaran noon sa 1,000 pesos na labor. Kahit tutusin mabilis lang. Wala pa nga ako isang oras doon. Okay na din. Sana lang walang leak. Tsaka ang komplikado rin. Medyo mahirap i-change oil to kung DIY ka. Nakakatakot. Kasi yung mga pwesto ng filter, yung takip ng engine, yung engine drain plug, medyo pangit yung pwesto niya. Hindi parang mga Japanese bike na madaling palitan. So itong Aprilia medyo komplikado. Sa next service doon pa rin ako. Gumanda talaga yung takbo kasi oh. Ganda. Ay, mas na-enjoy ko siya ngayon. Sa totoo lang. Gumanda yung takbo. So wala na lang bang masabi kasi mahal siya, pero meron naman dahilan kung bakit mahal. Saka fully synthetic naman yung nilagay na langis din. Siyempre aabot yun, halos 1,000 din yun, 2 litro eh. Kaya iuwi natin dapat yung sobra. Text ko mamaya, tatawagan ko mamaya yung nagmekaniko. Hindi ko na binidyo kasi nahiya ako i-video dun, baka bawal or ano. Kaya explain ko na lang sa inyo yung ginawa. So yun naman na-explain ko na. So far ino-observe ko na lang kung ano pa yung mga pagbabago. Pero pinakasulit din yung response niya. Mas kumanda yung response niya, mas smooth pa. Pati yung minor. Pati kasi yung mga, hindi ko alam eh, parang may backfire siya dati, pero mahina lang naman, tsaka sometimes lang. Pero yun, mawawala din daw yun nung nilagay na sa computer. Mawawala na yun, kaya tignan natin kung wala na talaga. Pero so far wala naman oh. Kasi sa ano yun eh, pag mabilis ka tapos bigla kang nag-minor, yan. Tsaka okay pa yung langis ko pala kanina. Naka 1,000 kilometers na ako, 82. Tapos naka-exhaust pa ako ng siguro mga 900 kilometers ko nagamit, mahigit yun yung exhaust natin, or 1,000 din. Yung langis na tinanggal, okay pa, malinis pa, wala naman masyadong
bahid ng mga metal. Pero syempre, 'di ba? Break-in period kasi. Mas maganda pa rin na ano, anong tawag doon? Mapalitan talaga. Makakahabol na ako sa NMAX. Tutulin ng NMAX eh. Hindi ko na lang sila sinasabayan kasi tumudulo sila. Syempre iwas racing tayo. Ang i-observe ko pa to dito sa susunod yung ano niya, fuel consumption kasi na full na break in na, tapos ayos naman na yung timpla ng tambutso. So tingnan natin kung mas titipid siya. Balitaan ko na lang kayo sa ibang content naman yun. Sa ngayon yun lang naman masishare ko. Yun yung mga ginawa, change oil filter, change gear oil na din. Tapos 4,000 next change oil, tapos every 4 months daw. Pero pwede naman lumagpas din yun. Pinan natin basta twice a year nagche-change oil. Tapos ano pa ba? Okay naman lahat. Nilinisan yung brakes. Nilinisan naman yung brakes, yung brake pads, tsaka disc. Tapos ano pa ba yung ginawa? Hindi ko na kasi nakita yun pa, nakipagkwentuhan ako eh. Pero yun yung mga ginawa na nakita ko na rin. Siguro yun naman lahat na. Tapos more on sa computer naman na nag-update, inintay ko na lang yun. Tapos yun, tapos na. So yun nga mga lods, yun lang naman yung share ko sa inyo ngayon. Force PMS. So yun yung mga ginawa at yun yung binayaran ko. So okay na din, gumanda naman yung takbo eh. So hopefully nakatulong sa mga balak bumili pa lang ng Aprilia SRGT 200. So at least may idea na kayo kung ano yung mga pwede nyong bayaran. Tsaka may ano pala to, wala, joke lang yun. Tsaka yun lang mga lodi. Ride safe sa inyo. So far talaga mas na-enjoy ko siya ngayon dahil sa mas maganda na yung response niya. Tama yung sinabi ng mekaniko eh, mas mag-iiba yung takbo daw, mas gaganda daw sabi niya. So totoo naman. Unang andar ko pa lang kanina eh, na ano ko na, naramdaman ko na. Tsaka nabawasan yung vibration niya ng idle niya. Hindi tulad ng dati, mas ma-vibrate. So yun, pahabol lang. So sige mga lods, ride safe always. Comment lang kayo kung may tanong kayo ha. So tatapusin ko na yung vlog dito. Ride safe ulit and peace.